Kasabay ng pagtatapos ng mga revelasyong inihayag ni Ashley, ang pagpatak ng kanina pa pinipigilang luha ni Kathy. Nakatali ang mga kamay nito sa likuran ng kinauupuan nito. Nangangatalang buong katawan dahil sa magkahalong sakit sa narinig na katotohanan. Mahirap bang tanggapin, Kathy? Iniangat ng dalaga ang luhaang mukha. Sinalubong ang nanlilisik na mga mata ng kaharap. Dumagdag pa sa pagdurusa ng kanyang kalooban ang hitsura ng babaeng minsan ay umagaw ng kanyang mukha at asawa. Hindi niya alam ang nangyari dito at ayaw na niyang alamin pa. Marami na ang gumugulo sa kanyang puso at isipan. Alam mo ba, noong bata ako, gustong-gusto kong magkaroon ng kapatid. Natigilan si Ashley. Yung may makakalaro ako, makakasama, makakaramay, at mapagsasabihan ng mga lihim at hinaing ko na hindi ko kayang isiwalat sa isang kaibigan lang o maging sa magulang. Lumuwang ang pagkakahawak ng armas ni Ashley na nakapatong sa mesang nasa tapat nito. Walang kurap na nakatitig sa babaeng minsan ay itinuring niyang matalik na kaibigan at isang kapatid. Nung makilala kita, God knows kung paano naging magaan agad ang loob ko sa'yo. You've been a sister to me. At alam ko na ganon din ang naramdaman mo sa akin. Sandaling natahimik ang paligid, na tila ba nakikiayon sa emosyon ng dalawang pusong naging magkaribal at magkaagaw. Pero minsan, ibang klase din kasi talagang magbiro ang tadhana. Pareho tayong nagmahal sa iisang lalaki. At ngayon naman, iisa din ang ating ama. At yun ang kinamumuhian ko sa'yo. Muling bumalik ang galit sa mukha nito. Always sharing the same person, pero parehong nasa'yo. Hindi ko ginusto ang lahat. Isang malakas na hampas sa mesa ang pinakawala ni Ashley. Dahilan upang mapapitlag si Kathy. Ganon din ang batang nasa sinapupunan nito. Muling naramdaman ng dalaga ang kakaibang kirot. Tila ba nagpapahiwatig na ito na iyon na ang araw ng paglabas ng anak. I gave you an option noon para hindi masira ang pagkakaibigan natin. Paulit-ulit lang ang magiging sagot ko sa iyo, Ashley. Hindi mo kayang turuan ng puso o kahit kailan. Hindi mo mapapasunod ang tadhana sa kung ano ang gusto mo. Samuel and I are in love that time. You cannot blame us if we choose what is right. Tumayo si Ashley. Humigpit ang hawak nito sa armas. Nagpalakad-lakad. Ashley, sumasakit ang tiyan ko. Manganganak na yata ako. Napangiwi si Kathy nang muling sumipa ang anak sa sinapupunan. Huwag mo akong artihan, Kathy. Maawa ka, Ashley. Kahit para na lang sa anak ko. Halos takbuhin ni Ashley ang kinaroroonan ng dalaga at mahigpit itong hinawakan sa buhok. Sinabi ko nang wag mo kong artihan dahil hindi ka makakaalis dito ng buhay. Narinig mo? Mawawala tayong lahat dito. Nahihibang ka na talaga. Wala kang kasing sama. Sana lang hindi totoong magkapatid tayo dahil isusuka kita mula ulo hanggang paa. Isang malakas na hampas ng armas sa pisngi ang dumapo kay Kathy. Dahilan upang mabuwal sa sahigang kinauupuan nito. Muling sinabunutan ito ni Ashley. Gusto mo ngayon pa lang ay mawala ka na? Sige, gawin mo. Yun ang kulay ng balat mo, di ba? Aktong iaamba uli ni Ashley ang armas sa dalaga nang matigilan nito sa pagkakarinig ng ugong ng sasakyan sa labas. Mabilis nitong tinungo ang bintana. Are you sure this is the place? Paninigurong tanong ni Ryan sa anak nang makababa sila ng sasakyan. Minsan na akong nakapunta dito kasama si Kathy. Nakatunghayang mag-ama sa isang maliit na bahay. Madilim ang buong paligid nito, pero aninag nila sa loob ang aandap-andap na liwanag. Mukhang nasa loob nga sila. Wika ng matanda. Dad, nagkatinginan ng dalawa. Nasa mga mata nila ang kakaibang kalungkutan at pagsisisi. Don't think that this is the end, iho. Tinapik-tapik ni Ryan sa balikat ang anak. Marahal lang ang naging pagtango ng binata. Ano man ang mangyari o nangyari, Dad, I'm always proud of you. And I'm happy having you as my son. Nasaan man ang mami mo ngayon, I know she will feel the same way too. Napayuko si Samuel. Siya ang dapat nasisihin, pero huli na ang lahat. Kung noon pa lang sanang nalaman niya na si Ashley ang nasa likod ng mukha ng asawa ay sinupil niya na ito. Sana ay wala sila sa sitwasyong ganito. Mabibigat ang mga paang humakbang papasok sa nakaawang na gate ang mag-ama. Tila ba ng mga oras na yon ay patungo sila sa hukay ng kanilang katapusan. Mabilis na dinampot ni Ashley ang bandana na nakapatong sa mesa at ibinalabal ito sa ulo.
Ayaw niyang makita siya ni Samuel sa ganoong hitsura. Kahit natakpan mo man ng kahit anong makapal na tela yung mukha mo, makikita pa rin ang kulay ng budhi mo. Tumahimik ka! Napatigil sa may pintuan sina Samuel at Ryan sa pagkakarinig sa malakas na sigaw. Agad na pinihit ng binata ang siradura at sinalubong sila ng kadiliman. Kathy! Sabay na napatingin sa kanang direksyon ng dalawang babae sa pagtawag ni Samuel. Kathy! Doon! Turo ni Ryan sa direksyon kung saan ay naaninag niyang mapusyaw na liwanag na nagmumula sa isang silid. Samuel! Halos takbuhin ng binata ang direksyong pinanggalingan ng tinig na tiyak niyang sa dating asawa. Samuel! Napatigil sa may pintuan sina Samuel kasunod ang ama nang bumungad sa kanila si Kathy na nakabuwal sa sahig habang nakatali sa upuan. Hanggang dyan lang kayo! Diniina ni Ashley ang pagkakatutok ng armas sa dalaga. Ashley, tigilan mo na to. Malayo na ang narating ko, Samuel. Para ngayon pa ako tumigil. Hindi ka pa ba napapagod? Saan? Sa pagmamahal? Kahit kailan hindi ako napagod na mahalin ka. Natigilan ng binata. Sana kung ako na lang napili mong mahalin noon, wala tayo dito. Sana happy ending lahat, di ba sis? Binalingan nito si Kathy na nakalarawan sa mukha ang matinding sakit sa tiyan. Samuel, manganganak na ako. Nataranta ang binata sa narinig. Mabilis itong humakbang ngunit napaatras din ito dahil sa putok ng armas sa kanyang paanan. Will you stop this, Ashley? Hindi mo ba narinig? Manganganak na si Kathy. Anong pakialam ko? Kinain na talaga ng galit ang puso mo. Galit na singit ni Ryan. At dahil yon sa'yo. Nagawa na kaming patawarin ni Mabel, pero bakit ikaw hindi mo magawa? Dahil magkaiba kami. Mahina siya para kalimutan ang kasamaan na ginawa ninyo. Pareho kayong nagdusa sa kasalanang pinagsisihan na namin ng iyong ama. Wala akong ama! Itinutok nito ang armas sa matanda. Mabilis na humarang si Samuel sa harap ng ama. Ashley, ako na lang. Huwag mo na silang idamay. Umalis ka dyan, Samuel. Dahil gagawin ko ang lahat para mawala ang taong punot dulo ng lahat ng to. Galit na wika pa ni Ashley. Pumara na si Froilan kahit ilang metro pa ang layo nito sa dati nilang naging bahay ni Ashley. Noong ikasal sila, nagbukod sila ng bahay dahil hindi ito tanggap ng mga magulang. Lumipat lamang sila nang maipanganak si Lucas. Dahil sa ito ang unang apo ng pamilya niya kaya unti-unti ay natutunan na rin nilang pakisamahan ng asawa. Pero noong mawala ang kanyang ina, umalis sa bahay ang kanyang ama. Hindi nito sinabi sa kanyang dahilan. Agad na bumaba ng taxi si Froilan at halos takbuhin ito ang direksyon ng bahay. Papasok ito sa gate nang makarinig ng putok ng armas. Mabilis itong pumasok. Lumigid sa likurang bahagi ng bahay kung saan natanawang malamlam na liwanag mula sa dati nilang silid ng asawa. Dalawang palapag lamang ang bahay kaya hindi ito mahirap akyatin. Iniiwasan lamang niyang huwag makaagaw ng atensyon. Sa mga tinig na nauulinigan niya, nasa loob din sina Samuel at Ryan. Bihag din kaya ang mga ito ni Ashley? Hindi ligtas sa kanya na gamitin ang pangunahing entrada ng bahay o ang kumatok at basta na lamang pumasok. Kailangan niyang mautakan si Ashley. Ito lang ang panlaban niya. Hanggat nasa senaryo si Samuel, tiyak na mawawala ang konsentrasyon nito sa motibo ng pagkuha kay Kathy. Namataan ng binata ang tubo ng tubig na nakadikit sa dingding. Patungo ito sa banyo ng silid. Kumapit dito si Froilan at sumampa sa pwedeng matapakan ng mga paa paakyat. Tumigil ang isang kotse sa tapat ng bahay. Unang bumaba rito ang nag-aalalang si Mabel, kasunod ang nagmamaneho na si Axel. Tinawagan sila ni Ryan para iparating sa kanila ang pagkuha ni Ashley kay Kathy na nasa masela ng kalagayan ng pagbubuntis. Nasa loob kaya sila? Tanong ni Axel. May liwanag akong nakikita. Halika na. Nagpatiuna na ang ginang. Hindi makapaniwala si Ashley sa nakita ng sumilip ito sa bintana. Papasok ng gate ang kanyang ina, kasama ang kinamumuhian niyang ama. Paanong nalaman ito ng kanyang mama? Aray, ang sakit! Kathy! Aktong muling lalapitan ni Samuel ang dating asawa nang muli itong paputukan ni Ashley. Sabi nang huwag kang lalapit. Maawa ka sa kapatid mo. Ashley, please! Pagsusumamo ni Samuel. Napatingin si Kathy sa binata. Alam na rin ito ang lahat. Hindi ko siya kapatid.
At kahit kailan, hinding-hindi ko siya magiging kapatid. Paulit-ulit mo mang sabihin yan. Hindi mo maikakailang katotohanan na magkapatid kayo. Pagdidiin ni Ryan. Manahimik ka! Pagsigaw nito kasabay ng pagkatanggal ng talukbong nito sa ulo. Rumehistro sa mukha ng mag-amang pagkagulat sa nakita. Ashley! Napatingin ng dalaga sa pagpasok ni Mabel sa silid. Anak, tama na! Pagmamakaawa ng ginang na sinabayan ng pagluha dahil sa nakikitang galit sa kabuuan ng anak. Anong ginagawa mo dito, Mama? Gusto mo bang madamay sa paghihiganti ko sa kanila? O gusto mong makita kung paano ko sila iisa-isahin? Anak! Natigagal si Ashley sa pagkilala sa kanya ni Axel. Ako ang higit na may kasalanan. Huwag mo na silang idamay. Ako na lang ang saktan mo. Humakbang ito sa unahan ni Mabel. Ha? Hoy lalaki! Kulang pa ang buhay mo para ipambayad sa naging kasalanan mo sa aming mag-ina. Lalong-lalo na sa akin. Hindi ko alam, anak. Kung alam lang ni Papa, hindi kita hahayaan na lumaking mag-isa. Napahagulhol si Mabel habang isinubsob naman ni Kathy ang muka sa malikabok na sahig dahil sa katotohanan sa mismong ama niya nang galing. Huli na para pagsisihan mo. Hindi pa huli ang lahat, anak. May pagkakataon ka pa para magbagong buhay. Kasama ko, ang mama mo at ang kapatid mo. Inakbayan nito si Mabel at tingin turo nito kay Kathy. Hindi na napigilan ni Ashley ang pagpatak ng mga luha. Ilang beses siya noong nanalangin na sana ay magkaroon ng isang buong pamilya, may ama at kapatid. Matagal niya iyong pinangarap at heto na sa harap niya ang katuparan noon. Kumpleto na sila. Pilit pinagkasya ni Froilan ang sarili sa nakabukas na bintana. May harang itong dalawang rehas na bakal kaya patagilid siyang pumasok. Ilang saglit pa at naabot ng isa nitong paa ang lababo. Hanggang sa makapasok ang buo niyang katawan. Pinakalma muna ng binata ang paghinga bago nangapa sa dilim. Malapit na sana ito sa nakaawang na pinto nang aksidenteng masagi nito ang ilang basyo ng bote sa sahig na agad na lumikha ng ingay. Kaya ang maramdaming emosyon na bumabalot sa puso ni Ashley dahil sa pagtanggap sa kanya ng ama ay dagli ang nawala nang makarinig ng kalampag mula sa kung saan. Muling lumarawan sa mukha ng dalaga ang galit. Nagsama kayo ng mga pulis? Itinutok nito ang armas kay Kathy na alumpihit na sa sakit na nararamdaman ng tiyan. Hindi! Huwag, Ashley! Magkasabay halos na wika ni na Samuel at Axel. Mabilis na muling pumasok si Mabel sa bakuran na agad namang sinundan ni na Ryan at Axel. Ashley, wag! Maawa ka! Muling humakbang si Samuel. Ngunit pinaputukan lamang ito ng dalaga. Anak! Tama na! Pagsusumamo ni Mabel sa pagitan ng pagluha. Anak! Manganganak na ang kapatid mo! Puno ng pakiusap na tinig ni Axel. Tila walang naririnig ang dalaga. Tinanggal nito ang pagkakatali ni Kathy sa upuan at galit nitong hinablot sa buhok at pilit na itinayo ang kapatid. Hindi alintana ni Kathy ang sakit na dulot ng ginawa ni Ashley dahil mas ding kirot ang nararamdaman niya sa kanyang sinapupunan. Lalabas na ang bata! Bulalas ni Ryan. Napatingin ang lahat sa dugo sa magkabilang hita ni Kathy. Mabilis na humakbang palapit si Samuel na muli namang pinaputukan ni Ashley. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na tumigil o umatras ang binata. Huwag kang lalapit! Kinalabit uli nito ang gatilyo. Paluhod na bumagsak sa sahigang binata nang tamaan ng kaliwang paa nito. Samuel! Nanlaki ang mga mata ni Ashley. Hindi niya sinasadya. Ang nais lang naman niya ay takutin ito. Hindi niya kayang sakta ng lalaking pinakamamahal. Agad na dinaluhan ni Ryan at Axel ang binata. Habang sinamantala naman ni Kathy ang pagkakawala ng atensyon ni Ashley, inipon nito ang natitira pang lakas at mabilis na pinadapo sa sunog na mukha ng kapatid ang kanyang kamao. Nawala ng panimbang si Ashley. Nabuwal ito sa sahig at nabitawan ng hawak na armas. Paika-ikang humakbang palayo si Kathy habang nakasapo sa kumikirot na tiyana. At kahit na may tama ang paa ni Samuel ay sinalubong nito ang dalaga at niyakap ng mahigpit. Hindi nagustuhan ni Ashley ang nakita. Bumalik ang bagsik sa mukha nito. Dinampot ang armas. Labas na! Sigaw utos ni Ryan. Aktong muling kakalabitin ng dalaga ang armas nang mula sa likuran nito ay pumigil si Froilan. Nag-agawan sa armas ang dalawa. Froilan! Lumarawan sa mukha ni Kathy ang labis na pangamba.
Umalis na kayo! Halina kayo! Wika ni Ryan. Hindi ko pwedeng iwan ang anak ko! Luha ang pahayag ni Mabel. Pinigilan ni Samuel sa braso ang ginang bago pa man ito nakahakbang. Kami na ang bahala dito. Umalis na kayo. Samuel, may sugat ka! Pag-aalala ni Kathy. Okay lang ako, Kathy. Ang mahalaga ay kayo ng anak mo. Sige na, umalis na kayo. Pagtataboy ng binata. Sandaling nagkatitigan sina Samuel at Kathy. Nangusap ang kanilang mga mata. Tipid na ngumiti ang binata para alisin ang takot na nararamdaman ng babaeng laman pa rin ang kanyang puso. Everything will be fine. Hindi na nakasagot pa si Kathy sa naging pahayag ng dating asawa nang umalingaw-ngaw muli ang putok ng armas. Tila ng mga oras na yon ay nakaayon ng katahimikan. Walang nakakilos ni isa man sa naroon sa loob ng silid. Halos walang kurap. Pigil ang bawat paghinga. Hanggang sa bumaba ang tingin ni Samuel sa kanang tagiliran nito kung saan nakaramdam na naman siya ng sakit dahil sa tama ng armas. Bumagsak sa sahigang binata. Samuel! Magkasabay na sigaw ni na Kathy at Ashley. Alam ni Froilan na aksidente niyang nakalabit ang armas pero hindi niya sinasadya. Nagunahan naman sa pagpatak ang mga luha ni Ashley habang nakatunghay sa nakahandusay na binata. Anak! Lumuhod sa harap ni Samuel ang ama. Samuel! Aktong lalapit si Kathy nang muli itong makaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Aray ko! Kathy! Tinakbo ni Froilan ang dalaga at agad itong sinalo bago pa man ito bumagsak sa sahig. Mabilis niya itong binuhat at lumabas ng silid. Huwag! Napatingin ang lahat sa pagsigaw ni Mabel. Nabaling ang mga mata ng mga ito sa direksyon kung saan nakapako sa pagkakatayo ang luhaan at nakatulalang si Ashley. Nakatutok sa sarili ang hawak na armas. Anak, huwag! Nagmamakaawa ako! Huwag mo kong iwan! Ikaw lang ang buhay ko! Kung mawawala ka, isama mo na lang ako! Madamdaming wika ni Mabel. Hindi ako mabuting tao, Mama. Nabalot ng sakit at galit ang puso ko. Una, sa taong nanakit sa'yo. Pangalawa, sa taong dahilan ng pagdurusa mo. At sa huli, sa babaeng itinuring kong kaibigan at kapatid. Ngunit sa huli, siya din ang makakaagaw ko sa iisang lalaki. Pero alam mo kung gaano kita kamahal, anak. Sunod-sunod ang naging pag-iling ng dalaga. Pumikit ito at idiniin ang armas sa sintido. Anak! Nagmulat si Ashley. Humakbang sa unahan si Axel. Lumuhod ito sa sahig. Bigyan mo sana ng pangalawang pagkakataon si Papa na makabawi sa mahabang panahon na nagkahiwalay tayo. Pangako, anak, magiging mabuti akong ama sa iyo. Napahagulhol naman ng iyak si Ashley. Lumuwang ang pagkakahawak nito sa armas hanggang sa malaglag ito sa mga kamay. Tinanggal ng jail guard ang posas ni Ashley nang marating nito ang bintana ng visitors area kung saan naghihintay sa isang bakanteng mesa sina Kathy at Lucas. 4 na buwan nang nakalilipas ng igawad sa kanya ng korte ang parusang 10 taong pagkakabilanggo. Bumaba ang sentensya niya dahil iniurong ng mag-amang Herrera ang mga dapat kaukulang kaso sa kanya. Mabibigat ang mga hakbang na lumapit si Ashley sa kinaroroonan ng 2 bisita habang humigpit naman ang pagkakayakap ni Lucas sa kinikilalang ina. Isinubsob niya ang mukha sa balikat nito dahil sa takot sa pangit na babaeng patungo sa direksyon nila. Tahimik na naupo si Ashley at itinakip nito sa sunog na mukha ang bandana na nasa leeg. Kumusta ka na? Bungad ni Kathy. Hindi pinansin ni Ashley ang naging tanong ng kapatid. Pumunta ka ba rito para siguruhin na nagdurusa ako sa mga kasalanang nagawa ko? Sarkastiko nitong tanong. Pumunta ako rito para ipaalam sa iyo na legal na ang paghihiwalay namin ni Samuel. Hinihintay na lang namin ang pagbaba ng desisyon sa annulment ng kasal niyo ni Froilan para makapagpakasal na kami. Mapait na napangisi si Ashley. Then, best wishes. Tumayo ito. Maagap na pinigilan ni Kathy sa kamayang kapatid. Napatawad ka na ni Samuel. Napatawad na rin kita. Sana may bahagi pa rin sa puso mo na tanggapin mo ko bilang kapatid. Kinamumuhian mo ko, di ba? Nangilid ang luha sa mga mata ni Ashley. Umiling si Kathy. Kalimutan na natin yun. Ibaon na natin sa limot ang masasakit at pangit nating nakaraan. Masamang tao ako, Kathy. Hindi ako karapat-dapat na maging bahagi ng buhay mo. Walang pinipili ang pagiging magkapamilya at kaya ka narito dahil gusto mong magbago.
Mahigpit nitong ikinulong sa mga palad ang kamay na hawak. Naalala mo noong unang buwan na ipagdiwang natin ang pagiging mag-best friend natin? Nangako tayo sa isa't isa na kahit iwanan man tayo ng mundo, magmamahalan pa rin tayo. Hindi ka ba natutuwa na nagkaroon na ng katuparan ng hiling natin na sana ay maging magkapatid tayo? Tuluyan ang nalaglag ang mga pinipigilang luha ni Ashley. Binago man tayo ng puso natin, hinamon man tayo ng tadhana, pero sa isip at puso magkapatid tayo. Sa tagal nating magkaibigan, nakita ko kung gaano kabuti ang puso mo, Ashley. Alam mo bang swerte ako dahil naging kaibigan kita noon? Bata pa lang tayo, palagi mo na akong pinagtatanggol sa mga nananakit sa akin. Alam kong hindi mo sinadya kung bakit nagtanim ka ng galit sa puso mo. At patawarin mo rin sana ako kung nasaktan kita. Pangako ko sa'yo, babawi ako sa'yo, kami ni Papa, sa lahat ng pagkukulang namin sa'yo. Mahal kita, Ate Ashley. Hindi naman napigilan na mapaiyak ni Ashley nang marinig ang lahat ng sinabi ni Kathy. Lalo na nang tinawag siya nitong ate. Napakasarap sa pakiramdam dahil ngayon lang niya naranasan na tawaging ate. Patawarin niyo ako kung naging makasarili ako. Patawarin niyo ako kung nagpadala ako sa galit. Tumayo si Kathy habang kasunod namang kumapit sa laylayan ng damit nito si Lucas. Mahigpit na nagyakap ang magkapatid. Napahagulhol si Ashley. Patawarin mo ako. Shh! Hinagod nito ang likod ng kapatid. Let's start a new life, ate. Mama? Sabay na napatingin ang dalawa sa bata. Sino po siya? Bakit po kayo nag-iiyakan? Ngayon lang po ba kayo nagkita? Nagkatinginan ng magkapatid. Lumuhod si Ashley sa harap ng bata na agad namang nagtago sa likuran ni Kathy. Hinding-hindi na kita sasaktan, Lucas. Wala na siyang karapatang tawagin itong anak dahil hindi naman siya naging ina dito kahit minsan. Mabait ka po ba? Gagawin ko. Pipilitin kong baguhin ang lahat. Ha? Pagtataka ni Lucas sa naging tugon ng kaharap. Mabilis na lumuhod si Kathy sa tabi ng bata. Lucas, kapatid ko siya. Napangiti si Ashley sa pagkilala at pagtanggap sa kanya ng babaeng minsan ay kinamuhian niya. Ha? Katulad po namin ni Baby Daniela? Marahang tumango si Kathy. Ako ang tita Ashley mo. Napatda si Kathy sa narinig. Ang inaasahan niya ay magtatapat ito sa bata. Ashley? Di ba mama? Naguguluhan itong tumingin sa kinikilalang ina. Yan ang pangalan mo noong hindi ka pa nagpapalit ng mukha? Napayuko naman si Ashley. Muli na namang sumagi sa kanyang isip ang ginawa niya para sa pag-ibig. Isang kahangalang na uwi lang sa kanyang pagdurusa at tuluyang pagkawala ni Samuel. Napatawad man siya nito, alam niyang kahit anong gawin niya ay hinding-hindi na siya nito mamahalin pa. Marami siyang masamang ginawa at sinakripisyo dahil sa makasariling pagmamahal. Noon yun anak, nung hindi pa namin alam na nagkapalit pala kami ng pangalan. Pagsisinungaling ni Kathy. Iginagalang niya ang desisyon ng kapatid na itago muna ang totoong katauhan sa anak. Baka isang araw kapag maayos na ang lahat at kapag bukas na ang isip ni Lucas sa pagtanggap, ay ipaalam din nito ang lahat. Lucas, pwede ba kitang mayakap? At tubiliman ang bata ay humakbang ito palapit. Mahigpit na niyakap ni Ashley ang anak. Mula nang isilang niya ito, hindi pa niya ito nayayakap at masarap pala sa pakiramdam. Hindi man ito malaman ang katotohanan, panatag siya na magkakaroon nito ng masaya at tahimik na buhay kasama ng bagong pamilya. Salamat, Kathy. Salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. Bulong na wika ni Ashley sa kapatid. Ngumiti naman si Kathy at nagyakap silang tatlo. Makalipas ang 4 na taon, idinaos ang ingrandeng kasalan ni na Kathy at Froilan. At sa pagpapalitan ng pangako ng dalawa sa harap ng altar, hindi mapigilan ng binata ang mapaluha. Akala niya ay hindi na magkakaroon ng katuparan ng pinangarap niya noon, na makasama habang buhay ang babaeng una niyang minahal. Now, I pronounce you as husband and wife. You may kiss the bride. Hinawi ni Froilan ang belo na tumatabing sa mukha ng asawa. Nagkangitian ang dalawa. Aktong igagawad na ng binatang halik nito nang matigil ito dahil sa malakas na sigaw ni Lucas. Mama! Umihi si Baby Daniela! Napuno ng tawanan ang loob ng simbahan. Namula naman ang magkabilang pisngi ng nagbibinatilyo ng si Lucas dahil sa kahihiyan. Ang gusto sana niyang sigawan ay ang katabing si Claire
na nakikipagtalo sa kanya sa pagpapalit ng diaper. Kinarga nito ang kapatid na mag-aapat na taon na at tinungo ang harap ng altar kung saan naroon ang mga magulang. Sumunod naman si Claire na bitbit sa magkabilang kamay ang ipapalit na diaper ng kinakapatid. Mama, puno na po ang diaper ni Baby Daniela. Ayan oh. Itanaas pa nito ng bahagya ang kapatid. Lumabas na ang ihi, basa na nga ako eh. Sinabi ko naman sa'yo na ako na ang magpapalit dahil marunong ako. Tinuruan kaya ako ni Mami. Di ba Mami? Hindi nga pwede. Kasi kapag mali ang lagay ng diaper, magsusugat si Baby Daniela. Yun ang turo sa akin ni Papa. Di ba Papa? Anak. Yumuko ang natatawang si Froilan. Sapat upang marinig lang ng dalawang bata ang nais niyang sabihin. Kasal kasi namin ngayon ng mama-mami niyo. Pwede bang pagbigyan niyo muna akong makahalik sa kanya? Napangiti naman si Kathy habang sinundan ng tingin ng mag-ama. Hinatid ni Froilan ang mga anak sa tabi ng kanyang mga magulang at mabilis na binalikan ang asawa sa harap ng altar. Pwede na. Sabay siil nito ng halik sa asawa. Nagtayuan ang mga tao at nagpalakpakan tanda ng pagtatapos ng seremonya. Masaya ka ba? Malambing na tanong ni Froilan. Masayang masaya. Buong katapatang tugon ng dalaga. Muling naglapat ang labi ng dalawa at mahigpit na nagyakap. Napatingin si Kathy sa kinaroroonan ng mga anak. Umaapaw ang puso niya sa galak. Sana ay dumating ang araw na matagpuan din ni Samuel ang kaligayahan nito. Kasama lagi sa kanyang mga panalangin na magkaroon din ito ng masaya at tahimik na buhay. Mula sa bukana ng simbahan, tahimik lamang na nakatayo si Mabel at nakatanaw sa bagong kasal. Masaya siya para sa mga ito. Pagkatapos ng mahabang panahon, nagkaroon din sila ng katahimikan. Masarap sa pakiramdam na tuluyan ang nawala ang galit sa kanyang puso. Naigawad na niya kina Ryan at Axel ang pagpapatawad. Kasabay ng paglimot sa kanilang pangit na nakaraan. Tumalikod na ang ginang at humakbang palayo. Bitbit nito sa magkabilang kamay ang dalawang supot na ipapasalubong niya sa kanyang anak na si Ashley. Gaano man katagal na mabilanggo ang anak, hindi magiging hadlang ang rehas para maipadama niya dito ang pagiging ina. Sasamahan niya ito sa pagbabagong buhay, katulad noong gabayan niya ito sa unang hakbang. Naupo si Samuel sa wooden bench ng park na kinaroroonan kung saan madalas siyang magpalipas oras ng pagkatapos ng trabaho. Sumandal ito sa upuan, tumingala at masayang pinagmasdan ang pagbagsak ng mga nyebe. Parang kailan lang, kay bilis lumipas ng mga taon. Namuhay sila ng simple ng ama pero puno ng katahimikan. Malaki man ang pagkakaiba ng Canada sa Pilipinas, nakasabay rin sila sa pagbabago ng kanilang mundong ginagalawan. Pareho mang nawala ang dalawang babaeng mahalaga sa kanila, tanggap na nila ito ngayon. Kung nasaan man ang kanyang ina, tiyak niyang panatag na ito. At si Kathy, napangiti ang binata. Sa huling tawag niya rito, dinadala nito ang pang-apat na anak nila ni Froilan. Masaya na ito. Masaya na siya. Hindi man muling tumibok ang puso niya para sa iba, kontento na siya. Marahil hindi nakalaan para sa kanya ang pagkakaroon ng babaeng makakasama habang buhay. Napatingin ang binata sa suot nitong relo. Oras na para umuwi. Naghihintay na ang kanyang ama. Napatigil sa paghakbang si Samuel nang mapansin ng isang babae sa kabilang upuan na tahimik na umiiyak. Sa lahat pa naman ang ayaw niya ay ang ganitong senaryo. Kinuha nito sa bulsa ng pantalon ng panyo at humakbang ito palapit sa dalaga. Okay ka lang? Nag-angat ng mukha ang babae. Tumaas ang isa nitong kilay na sinabayan pa ng pagkunot ng noo. Ikaw, okay ka lang? Nakita mo ng todo imot na ako dito, magtatanong ka pa? Sabay hablot sa nakalahad na panyo at tinuyo ang mga luha sa magkabilang pisngi. I'm sorry, that's not what I mean. Okay lang, salamat dito ha. Pagtukoy nito sa panyo. Bakit naman kasi? Napaka-unfair ng mundo. Muli itong napaluha. Hindi alam ni Samuel kung bakit sa halip na umalis, ay naupo ito sa tabi ng dalaga. Parang pakiramdam kasi niya ay kailangan nito ng makakausap. Nagmahal ka na ba ng totoo? Ha? Oo. Natulirong tugon ng binata dahil sa hindi inaasahang tanong. Nasaan siya? Sa piling ng iba, kung saan siya tunay na nakalaan. At hindi ko alam kung nasaan. Natigil ang binata nang maalala ang babaeng nagmahal sa kanya ng wagas, si Ashley. Kung nasaan man ito ngayon, hangad niya ang kaligayahan nito.
Kung may pagkakataon sana ay gusto niyang suklian ang lahat ng pagkukulang niya sa dalaga. Natigil lang ang pagmuni niya nang magsalita ang katabi. Pareho pala tayo, nagmahal at nawalan. Tumingin ito sa binatang katabi. Pero naniniwala ako na magbubukas uli ang puso ko para sa panibagong pag-ibig. Sabay ngiti nito. May kung anong sikdo ang naramdaman ni Samuel sa loob ng puso sa pagkakasilay sa ngiting tila pamilyar sa kanya. Denise, inilahad nito ang palad. Nakangiting nakipagkamay ang binata. Samuel Herrera. Lumapad ang ngiti ng dalaga sa pagkakadikit ng mga palad nila at sa pagkakarinig sa pangalan ng lalaking tanging naging laman ng kanyang puso. Nagbago man siya ng katauhan, hindi ang pagmamahal na iniuko lamang niya dito, noon at habang buhay. Would you like to dine with us? Dad and I, sa bahay. Pautal na anyaya ng binata. Matakaw ako. No problem, pareho lang tayo. Nagtawanan ang dalawa. Inalalaya ni Samuel ang dalaga sa pagtayo at magkasabay na silang naglakad. Hindi maiwasan ni Ashley na laging sulyapan ang katabi. Hindi niya sasayangin ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya. Itago man niyang katotohanan sa ibang mukhang kanyang dinadala. Ang mahalaga ay makabayad siya sa mga taong nagawa niya ng kasalanan. Magiging isa siyang mabuting tao. Itutuwid niya ang kanyang mga pagkakamali. Hindi pa huli ang lahat. Maiintindihan naman siguro siya ng tadhana kung pananatilihin na lamang niyang ilihim ang kanyang katauhan, maliban sa pamilya niya. Alam ng kanyang ama at ina, maging ng kapatid na si Kathy, na tanging si Samuel lamang ang kukumpleto sa kanyang buhay at kaligayahan. At baka sa pagkakataong ito, pumanig na sa kanyang tadhana para maangkin niya ng tuluyan ang puso ng lalaking pinakamamahal. Hindi siya susuko. Magtitiwala siya sa kanyang puso. Napakahiwaga nga talaga ng pag-ibig. Sabi nila, pag nakita mo na raw yung taong nakalaan para sa'yo, kahit anong iwas o layo mo, tadhana pa rin ang maglalapit sa inyong dalawa. Hindi man naging maganda ang nakaraan ni na Ashley, Kathy, Froilan at Samuel. Pagmamahal man ang naging dahilan para saktan nila ang isa't isa. Pero ang wagas na pag-ibig pa rin ang naging daan para maayos nila at maipadama sa bawat isa ang pagmamahal nila. Ngayon ay may kanya-kanya na silang buhay, natuto na silang magpatawad, at masaya at kontento na sila kasama ng mga taong itinadhana para sa kanila. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Kathy, Froilan, Ashley at Samuel. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series story na nais ko pang ibahagi sa inyo. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.